Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Mark chapter 5 verse 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Be freed from your suffering. So last week tinalakay natin ito, no? Yung pinanggagalingan po ng suffering sa mundong ito, yung personal suffering na pinagdadaanan mo, even yung persecution. Ngayon lumilinaw na na yung suffering talaga, paghadlang yan ng kaaway sa buhay ng mga Kristiyano. Kasi pagka tayo po'y nagsasuffer, hindi natin nagaganap yung kalooban ng Diyos at higit sa lahat, hindi tayo nagiging kagamit-gamit sa paghahari ng Diyos. Kaya sa mundong ito, pwedeng tayong maging suffering conscious na wala na lang tayong gagawin sa buhay na ito kundi isipin yung ating mga problema at hindi na tayo maging useful sa kingdom of God. Pero alam niyo po ba na ang Diyos po mismo, gusto niya na tayo mapalaya sa ating mga suffering. Siya yung unang-una na gustong-gusto na makita na ang isang tao ay malaya sa suffering. At dito po sa Mark chapter 5 verse 34, nung gumaling po yung babae na for 12 years ay dinudugo siya. Ano po? Ang sabi ng Panginoon sa kanya "Your faith has healed you. Go in peace. Be freed from your suffering." Di ba napakagandang katotohanan na ang Diyos mismo gustong-gusto niya na makita tayong malaya sa suffering. Ngayon, ito hindi kayo aware, pero meron tinatawag na suffering-centered Christianity. Ano po? Yung iniisip mo na nag-glorify mo si God sa paghihirap mo. Kasi di ba naalala ninyo, sa Christianity, in-emphasize po yung self-denial kung tayo susunod sa Panginoong Jesus. Yung mga naunang tao po, mga naunang Kristiyano, ginawa nilang extreme yan Ang tawag po dyan ay yung asceticism. Ano po? At yung iba na uwi pa sa mortification, ano po, na kung saan extreme self-denial ang ginagawa po nila at yung imposed poverty, ano po, pinahihirapan nila yung kanilang buhay at yung dumarating sila sa punto na sinasaktan nila yung kanilang katawan, ano po, at akala nila naluluwalhati si Lord doon. Sounds familiar, ano po? Kasi yan yung pinanggalingan natin, di ba? Yung ating lumang relihiyon, ano po, na kung saan parang naturuan tayo na pagka nagpakasakit tayo, saktan natin yung ating mga katawan, pahirapan natin yung ating sarili, maging mahirap tayo, halos maging pulubi tayo, mas lalo daw nating naluluwalhati si Lord. Hindi niyo po alam na ito po ay maling paniniwala. Kaya pagka natutunan niyo ang gospel, kung galing kayo sa ganitong paniniwala, magiging uncomfortable sa inyo yung mga katotohanan ng gospel. Unang-una, di ba sinabi sa Biblia na ang Panginoong Jesus, He became sin for us so that we may become the righteousness of God. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Malinaw din, sabi sa Isaiah 53 verses 4 and 5, He became sick for us so that we may be healed. Dinala ng Panginoong Hesus yung ating mga karamdaman upang tayo'y magsigaling. At sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, He became poor so that we may become rich. So, kita po ninyo, ito po yung mga katotohanan mahalaga sa gospel Nag-suffer na po ang Panginoong Hesus para sa atin. Ano po? Kumbaga, yung kasalanan, yung karamdaman, inako na niya. Ano po? Maging yung ating poverty, inako na niya. Tapos tayo gustong-gusto nating mapunta doon sa kalagayan na yon, maling-mali po. Kaya marami ngayon, mga Kristiyano, hindi sila effective sa kanilang Christian life kasi nagto-troubleshoot sila palagi sa kanilang buhay. Anduro na lang sila sa area na kung saan hindi na sila gumagalaw. Ano po, dahil sa suffering, samantalang pwede naman tayo mabuhay ng malaya from suffering. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus sa babae. Be freed from your suffering. Go in peace. Alam niyo po yung early Christians, ano po, hindi naman nila dinideny na may suffering sa mundong ito. Pero naniniwala sila na ang Diyos may paraan
para lutasin ito sa buhay ng tao. Sabi sa James chapter 5 verses 13 hanggang 15, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo'y may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Now, listen to this. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. So dito binabanggit ni Apostle James, meron ba kayong problema? Nahihirapan ba kayo? Lumapit kayo sa Diyos. May solusyon ang Diyos sa inyong problema. Kung kayo'y may sakit, kung kayo'y pinahihirapan ng kasalanan, may solusyon ang Diyos sa inyong problema. So maling-mali po na yung katuruan na kung saan akala ng iba na kapag nagsasuffer tayo ay ginugusto ito ng Diyos. Ano po, parang tino-torture tayo ng Diyos. Hindi po ganoon ang Christianity. In fact, kay Kristo may freedom po tayo. Meron tayong kalayaan. At alam niyo po, mahalaga na maintindihan din natin may purpose ang suffering. Ano po? Kasi sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. So may purpose, ano po, pero hindi dapat siya ang mag-glorify. Ang mag-glorify ay ang pananampalatayang taglay mo sa panahon na ikaw ay dumadaan sa suffering. Kaya pansinin niyo, ano po, sa Mark chapter 5 verse 34, ni-recognize ni Jesus yung pananampalataya ng babae. Sabi niya, your faith has healed you. Yung pananampalataya ng babae, hindi yung pananampalataya ng ibang tao. Ano po? Hindi yung pananampalataya ng mga nagpe-pray over sa kanya, kung meron man. Ano po? Kundi yung pananampalataya niya mismo. Ni-recognize yun ng Panginoon. Kasi yun ang dapat makita sa iyong buhay sa panahon na ikaw ay nagsasuffer. Dapat mas nagsashine ang iyong pananampalataya. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aral na ito. At muli nais naming bakalaya sa aming po mga sufferings. At naniniwala kami na may paraan, Panginoon, dahil yun ang iyong pinapangako mo sa mabuting balita. Gusto naming maranasan niyang Panginoon. Salamat po. Purihin ka. Kaya ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.